maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba o mamaya na? Mamamalengke na, ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Hello, good Tuesday. morning. Wow, it's Tuesday. Reminding us to make the right choices. Lalo po ngayon sa panahon ito na talagang maraming pagpipilian, maraming options. Pero may we have the right options in doing this life. We are here to give you some guidance, give you some inspiration. Welcome everyone na nandiyan po. Sino man maabot ng ating live na ito, replay man o whatever, just share po lang sa buong mundo. Ang ating okay. So welcome po sa yan na po. Particular Kwenko, good morning. At Arceli, good morning. So share, tag. Today is April 21. Yan, at marami yata nag-birthday ngayon.
So, matuto natin mga birthday. Number na nga po niya. Of course, si Ate Baby. Nakita ko pinabati. Kung kami celebration sa ano, nasa Friday. Tapos si Pastor Arvin, birthday kahapon, birthday din ngayon. Dahil dalawang birthday niya. So, Pastor Arvin, happy birthday pa rin. Ano po lang? Birthdays. Yun, birthday rin pa rin Abigail. Abigail Gallego. Yan, ang girlfriend si Dong. So, kaya parang nawawala si Dong ngayon. Happy birthday, Abigail. Parating lang po natin kay Abigail. At si Pastor Arlon Libreha, isa sa mga pastor ni, ano, ni Pastor Sidro. Gusto na kaya ito, happy birthday. At isa natin kaibigan, si Mary Beth Basilio, isang umawit dati sa ating mga concerts. Happy birthday. Itong dating natin kilala sa, ano, sa Luzon Baptist Camp. Pastor John, si Pastor Andy Gambao. Kapos na kaya ito? At ang alam ko nga si Pastor Baby, si Ate Baby Villarreal, at also si Gimit Shimich, may pala birthday, wala kasi birthday sa ano, Facebook eh. Yan, kung nakita niyo po si Gimit Shimich, birthday niya pala ngayon. Pangalan niya tayo, Jeanette. Yan. Palay po ako. So, kaya tayo po magsimula na po sa ating let's pray. Para dyan, salamat po sa umagang ito. Kami po ay patuloy na maabot sa ibang Panginoon, Lord, knowing and believing, Lord, that you are with us. Lord, I pray, Lord, that you will guide us in Jesus' name. Kailangan share ko lang doon. Lord, guide our online program this morning to inspire us. Guide us, Lord, in Jesus' name. Salamat sa Panginoon. Salamat dahil po namin na you are here with us to continue to guide us, especially as we are reminded to make the right choices in our life. Nawa ay tunay nga po na kami po ay samahan mo po sa maghapon, oh God. In Jesus' name. Amen. So praise the Lord. Happy days, Tuesday. On our Every Gising is a Blessing episode every Tuesday. Kaya nalala po natin na ating ginawang gusto ko nga politika namin itong TV program. Wala lang tayo ng sponsor. Kaya hindi natin ituloy. Anyway, by all means, we'll continue with this life na no matter what, God is with us and God is for us. Yan si Pastor Arvin, gwapo sa kanyang Facebook. Okay, so with that, tayo po ay sasama sa Panginoon. So, sino ba lang dyan? Let's just patiin natin. Ating Lord ko nga. Ayan, sino ba? Ayan, so lang pa nakita ko. Okay, so kung sino man ang habol dyan, good morning. Okay, so let's worship God together with the psalmist. Hallelujah! Kami nananabig sa iyong presensya, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita
luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Tumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Pagkat ang presensya ng Panginoon ang ating kailangan sa ating buhay. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Sabihin natin sa Panginoon, nasama-sama presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, na makita muli mong pagbisita. Oh, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Baguhin mo ang aking puso,
Amen. Yan. Amen to that. Wonderful praise and worship. Yan, tutuloy lang po natin tomorrow yan. Pero sarap sumamba sa paano, no? Kaya nga, ano isa sa magiging probable na, parang to, isa magiging slight changes sa ating every gising sa blessing. There will be one day na puro praise and worship lang, puro abitin lang gagawin natin just to worship God siguro in the coming days para po magkaroon tayo ng another as a dimension ng ating umaga, di ba? Hindi lang devotion of word of God, there will be time na we will just worship God together with the psalmists at mga songs that inspired us through the years especially during the pandemic na nagsimula nga tayo 6 years ago. And by the way nga, we're hoping to give some giveaway sa ating mga followers ng every gising. We're just trying to work things out. Yan, lalo yung mga natakta sa church. Pero anyway, so magpapatuloy na po tayo sa ating series. Sinimulan po natin last week. Ito po ang ating 50 Days of Supernatural Transformation na from our Simbahay Season 2 dahil nga po nagsisimula na po actually ang ating Simbahay Season 3 pero para to us to really be empowered by the Season 2 we're reviewing that at ating feature or never seen footages of teachings ng inyong lingkod sa YouTube upang ito manatili sa ating sa ating awareness. Yan. So we've been discussing yung areas of our lives that needs to be transformed, that needs to be changed by the power of God. Ito nga po yung una sa ating spiritual health, ating relasyon sa Diyos. Pangalawa, sa ating physical health, na lalo ngayon ay talagang napakahalaga ng health physically dahil nga po pabago-bagong panahon and we need to be really assured na tayo po ay maayos ang ating pangatawan, especially as we want to serve God further in our life habang tayo nandito pa, and also nga sa ating mental health. Yan, napakalaking issue din talaga. Last month, Sunday nga, natuloy tayo. I do hope we can help also that series with Pastor J.R. Yang sa church. Yan, especially among the young people, yung mental health awareness na napakalaga. And then, kahapon nga po, yung ating emotional health na talagang yan, very emotional talaga. Actually, ako nung tinuro ko niya, talagang umiyak talaga ako. Especially with the thing that we have gone through. Yan, nandiyan na po si Jimich. Happy birthday, Jimich o Jeanette. Yan, birthday niyo po ngayon. Ate Julie Sunga, good morning. Brother Baldo Mantano, yan, nakita natin kung gaano talaga gifted si Brother Val. At incidentally, those who are interested to join the piano class na in-offer ni Pastor Boyet, I think it will start today. 10 o'clock ba in the morning? So please PM Pastor Boyet or just go directly to the church. I think I don't know, parang alam ko 10 o'clock this morning. So if you are interested, minimal lang po ang bayad para po lalo sa ating mga anak, mga bakasyon that they can learn something. I think si Greta, ang aming pamangkin na pinagmamalaki, talagang malaki, ay kasama siya sa piano lesson ni Pastor Boyet. So, if you're interested, yung mga anak, mga apo, yan, kahit kayo mismo, hindi pa naman huli ang lahat. Kahit nga ako, medyo, kasi yung daliri ko medyo parang kinalawang na, pero I'm stretching again my fingers to do piano and worship God through my piano. So, mahalaga talaga rin na talagang meron tayong expression of worship, and piano is one of the best expression worship. Siguro, it will evolve also to guitar, di ba, Brother Val? Dahil alam ko dati, natanda ko last year ba yun o last year, meron po tayong music institute na ginawa sa church noong April 9 and 10, 2024, I think, something like that. So, mahalaga talaga, lalo ngayon. And also nga, ina-announce na natin yung ating camp, May 11 to 13, so 1,000 lang po para sa mga kabataan. So, if you're interested sa inyong mga anak, mga apo, send them to the camp dahil alam natin na marami pong nabago. Marami po ang tinawag ng Diyos. Marami po talagang nagkaroon transformation through the camp. Isa po ako sa bunga ng camp. Na the reason why I am here because of the camps that I have attended to since I was young. Kaya nadala niyo po ang mga kabataan, lalo mga bakasyon ngayon. 1,000. If you need some support,
we can work that out. Yan, maraming tayong mga benefactors. Marami tayong pwedeng lapitan, pero we just want the interest and the availability and the desire na talagang gusto nyo makasama kayo sa camp. Yan, okay. Nagkano pa nga kami ng marathon for that para lang mag-raise ng camp fee para sa mga kabataan natin. So if you're interested, come on, join. Reach out to our youth leaders. Talagang tayo po ay magkaroon ng desire for that. And also mamayang gabi po ay announce na rin po, we will still have a joint meeting, a joint fellowship with the leaders. Kasi nga po, we need to discuss yung ating upcoming family day. Yan, marami na po interesado. Natataka lang ako doon sa listahan dahil parang wala yatang gusto mag-chess. Diba? Kung nanawagan tayo si marunong mag-chess dyan, nandiyan na, alam ko, mahilig sa chess dyan si brother Obet, yan, si Kuya Rolly at si Nash. Yan, at alam ko marami ng kabataan magaling mahilig mag-chess eh. I hope they can join para po masaya yung ating family day with swimming and sports fest. Yan, talagang 2-in-1 na po yan. Kaya magre-register lang tayo para makatulong tayo sa sa mga expenses. At gagawin po yan sa Metropolis. Yan sa Metropolis sa Metropolis, diyan lang sa Kalumpit. Within Kalumpit lang po yan. Okay, so let's join together. Let's have some wonderful family day that we can enjoy, the church family, that we have ILFCI family. And with that, dahil nga usapan natin pamilya, we will talk about relations. Yan. Transformed in our relational health. Yan, dahil alam natin isa rin ito sa kailangan natin ma-develop. Ang daming maraming mga nagkakagalit niyan, di ba? Mula sa ating president, sa ating top officials down the line, maraming nagkakagalit. Ang Facebook ay naging lugar para mag-away mga tao. Hindi man yun ang purpose ng Facebook. Ang purpose ng Facebook ay magka-connect tayo kahit magkakalayo. Pero it seems na somehow it is being used as a tool to divide us. Yan, ang dami-dami mga taong opinionated at ang dami mga taong panig dito, panig diyan, ang dami-dami mga issue. At minsan ito yung bumababa even sa ating mga relasyon sa pinakamalapit sa atin, ang ating pamilya. And we don't want that to happen, especially in our church. Yan, gusto natin, natawag pa nga naman sa atin, like Love Fellowship Church. Napakahirap naman na tayo Love Fellowship Church, as wala tayong love, wala tayong fellowship. And therefore, wala tayong church. And we don't have any reason to be international if we will not have love for one another. Kasi nga, yan daw po ang ating identity. That people will know that we are His disciples if we have love for one another. Yan, so, can we love one another today? Yan, magmahalan po tayo. Maaaring meron tayong mga hang-ups, misgivings about isa, pero forgiveness lang po talaga ang katapatan lahat na yan. Nawa ay tayo po matutong magpatawad sa magmahalan, because love is the answer, sabi nga ng isang kanta. Light of the world, shine on me. Love is the answer. Okay, di ba? Palakpakan nyo naman. Okay, so with that, tayo po ibigay na sa ating Word of God. Yan, dadalhin lang yung ng ating gwapong speaker for this day. Yan, so let's welcome back Pastor John Sanoy. Ako pala yun. Sabi nga ni Brother Ronald, para sa ating transform in our relational health. And I'll be back after this to wrap it up and to add some more. Okay, God bless. Let's be blessed by this sharing. Tayo po ay nababalik sa ating session 5 para sa ating 50 days of supernatural transformation. At tayo ngayon tatalakay sa isang mahalagang bahagi pa rin ng ating pagbabago, ang ating relational health. So, our session is about transform in my relational health. Session number 5. Ang ating memory verse o sa Tagalog, nagbago sa aking kalusugan ng relasyonal. Yan. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. So yung ating pinaka-keyword yan, love each other
deeply. Let's pray. Father God, salamat po sa oras na to. Pagpalain mo po ang aming pag-usapan sa pagkakataong ito, nawa kami lumago at magtuto patungkol sa aming mga buhay relasyonal. Kaya maraming lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Katulad ng ating binanggit last time, tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng dalawang bagay, pagbabasa at ating mga relasyon. Kung sino yung ating mga kausap, sino yung nakaka-impluwensya sa atin. Kaya mahalaga na tayo po ay pumili ng mga taong makakatulong sa atin na lumago at mas maging mabuting tao. Sabi sa pag-aaral, there are two ways para tayo ay magkaroon ng kaibigan. Two kinds of friends na ating mamimit sa ating buhay. Una, yung casual friends na resulta ng mga pagkakataon or circumstances. Ito yung mga nakilala natin dahil nga nakaklase mo o dahil nga na-meet mo somewhere, something like that. At there are close friends na pinili natin, friends, mga kaibigan malapit na ibungan ng ating pagpili na talagang sinabi natin ito ang gusto natin maging kaibigan. Kaya nga at sa ating mga papangsawa, di ba, pinipili mo yan. At yun ang mas mahalaga na uri ng kaibigan dahil ito ang makaka-apekto sa atin. At ito yung mga tao na talagang that will tell us who we are. Dahil nga sabi nga, sabihin mo kung sino mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Ayan. So napakalaga na tayo ay pumili ng mga tamang relasyon o tamang mga kaibigan. Sabi nga ng Proverbs 10:7-19, ito nga yung sinasabi natin na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi sa TLB, a mirror reflects a man's face, but what he is really like is shown by the kind of friends he chooses. O di ba? So napakalaga na pumili ka ng tamang kaibigan dahil nga malalaman kung anong uri kang kay tao kung sa pamamagitan ng mga kaibigan na pinipili mo. Kung mga pinili mo mga masagulero, di ba masagulero ka rin. Kung pinipili mo mga matahimik, di tahimik ka rin. Kung pinipili mo mga mabait, di mabait ka rin. Yan, Proverbs 12:26. The righteous choose their friends carefully. So, lalo nga kung ang pag-usapan natin ay lifetime friend o kaya partner. Napakahirap na pumili ka ng maling pagpili. Dahil nga, hindi mo mapipili ang pamilya mo, ang tatay mo, nanay mo, pero mapipili mo ang kaibigan mo. O ibig makakarelasyon mo ng habang buhay. So napakalaga na magkaroon ka ng tamang pagpili na makakatulong sa iyong buhay. So pag-usapan natin ngayon yung mga bagay muna na mga tao na hindi mo dapat piliin, sabi ng Bible. So at least there are 5 kinds of people na talagang dapat na wag mo raw piliin bilang kaibigan. So let's just go through it. Number 1 ay yung mga tamad na tao o mga lazy people. 2 Thessalonians 3:6, our friends, we command you to in the name of the Lord Jesus Christ to keep away from all believers who are living a lazy life. Okay? So pangalawa, angry people. Mga tao magagalitin. Do not make friends with people who have hot, violent tempers. You might learn their habits and not be able to change. Okay. Proverbs 22:24-25. Pangatlo, immoral people o mga taong immoral. Yan, kaya sa napakalaking sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5, I told you not to associate with immoral people. Now, I did not mean unbelievers who are immoral or greedy or are thieves or who worship idols. Avoid them. You would not have to get out of the world completely. What I meant was that you should not associate with the person who calls himself a believer but is immoral. Imagine, kahit nasabi pang siya believer, pero kung immoral naman, ay hindi mo dapat i-associate. Pang-apat, greedy people. Mga taong sakim. Do not eat the food of a stingy man. For he is a kind of man who is always thinking about the cost, eat and drink. He says to you, but his heart is not with you. At panglima, unbelieving people, mga taong di mo na napalataya. Yan, mapakalaga yan, lalo sa partner, di ba? Don't team up with those who are unbelievers. 2 Corinthians 6:14. Sabi nga, do not be unequally yoked with unbelievers. So, kung yun ay mga taong na dapat mong pagpiliin, sino naman ang dapat mong pipiliin? Ano mang kaibigan, ano unang mga tao ang dapat natin piliin sa ating buhay.
So number 1 ay piliin natin malalapit na kaibigan na hahamunin tayo sa ating kaisipan o will challenge us mentally. Diba? Yung talagang matatalino ka. Sabi nga ng verse, Proverbs 7:20, he who walks with the wise grows wise. Diba? Kapag matatalino ka, usap mo, tatalino ka rin. As iron sharpens iron, so a man sharpens another. So, piliin natin mga tao na talagang lalago tayo, marami kang matututunan sa kanya. At pangalawa, piliin mo mga taong susuportan tayo kasi yung damdamin o you will support us emotionally. Yung talagang nandiyan, he will always there for you. Diba? No matter what, kahit anong mangyari. Yung lahat umalis na, pero siya nandoon pa rin. Sabi nga Proverbs 17:17, a friend loves at all times. The brother is born for adversity. So, ibig sabihin ng friend loves at all times, hindi lang in good times, even in bad times, nandiyan. Even at your worst, nandiyan siya para sa iyo. Kaya ang, di ba, sabi nga ng Bible din na bear one another's burden. Talaga ang ating trabaho talaga sa bawat isa. Na tayo ay laging nandiyan para sa bawat isa. And then, choose close people who will strengthen us spiritually. Who will strengthen me spiritually. Palalaksin tayong spiritual. Talagang lalakas ka. Kaya nga, mahalaga yung tayo na sa Bible study, ang mga barkada natin, mga Kristiyano, dahil it will strengthen us spiritually. Sabi ng 1 Thessalonians 5:1, encourage one another and build each other up. At sabi pa Hebrews 10:24, spur one another on toward love and good deeds. So, ito yung mga tao na dapat nating piliin. At alam natin na napakahalaga na tayo ay makakita ng mga ganitong tao. Mga tao na will challenge us mentally, will support us emotionally, and will strengthen us spiritually. So, ang tanong, paano ka makaka-attract ng ganitong mga kaibigan? Paano ka magkakaroon ng mga ganitong kaibigan? Ang sagot, by being that kind of a friend. Amen? So, yun po ang maging solusyon na ikaw mismo ay maging ganoong tao na people will be challenged because of you. People will be challenged, will be supported because of you, and people will be strengthened because of you. So, sa pamamagitan ng magiging ganoong klaseng kaibigan. So, ang tanong ngayon is, paano tayo magiging ganoong klaseng kaibigan? How can we Paano tayo bumuo ng malusog na pagkakaibigan? How can we develop to build healthy relationships? How can we build healthy relationships? So, number 1, get interested in other people. Maging interesado tayo sa ibang tao. Diba? Yung hindi lang puro ikaw ang iniisip natin kasi problema nga sa atin. Kaya talagang minsan hindi tayo magaling sa pagkaibigan. Kasi because of our selfishness, diba? Gusto mo, me, diba? Lalo ngayon sa panahon to, na talagang nasa panahon tayo ng self-centered culture. Diba? Pag tumingin ka sa picture, kapag titignan mo sa picture kapag tumitingin ka, lalo kung nandun ka. Diba? Yung itsura mo, kung ano itsura mo. Kapag maganda yung itsura mo doon, ay, ganda ng picture. Pero kapag pangit yung picture pangit yung itsura mo, ay, wag yan, pangit yung picture na yan. So, pero hindi makakatulong na ikaw ay interesado ka lang sa sarili mo. To be a good friend, you must be interested with other people. Sabi po ng Proverbs 18:1, unfriendly people care only about themselves. So, do you want to be like that, na ikaw ang sariling interest mo lang ang gusto mo? Talagang you will be an unfriendly person. Kaya ang sabi ng Philippians 2:4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. So, ang isipin mo, hindi lang yung sarili mo interest, kundi yung interest din ng iba. Yan ang tunay na kaibigan, na madalas nga, mas unahin mo pa yung pangailangan ng iba kaysa yung pangailangan mo. Pangalawa, para ikaw makapag-build ng good relationship, ito napakahalaga, don't be a chronic complainer. Yan, wag ka mag-isang reklamador. ang hirap yata kasama na kapag ang katabi mo ay lagi nagreklamo, di ba? Ang laki kita, laging negative sa gobyerno, sa church, sa tao.
Diba? Ang hirap. Sabi ng Philippians 2, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in the world full of crooked and perverse people. Sa mundo, talagang wala kang magagawa. Puro reklamo, magbasa ka lang ng Facebook, ay puro reklamo. Talagang napaka-toxic ng ganyang kaibigan, di ba? Na wala kang marinig kundi negative. At pangatlo, of course, be a good listener. Maging mabuting tagapakinig. Na ito nga ang mahirap sa atin minsan hindi tayo good listener. Samantalang dinesign tayo ng Diyos na to be a good listener. Sa paanong paraan? Hindi talker. Dahil nga isa lang bibig natin, dalawa ang ating tenga. Meaning to say, dapat mas madalas ka nakikinig kesa nagsasalita. Problema minsan sa ibang tao, salita ng salita, hindi nakikinig. At ang pinapakinggan niya lang sarili niya. Pero if you want to be a good friend, to build good relationship, be a good listener. And everyone say, Amen. James 1:19, be quick to listen and slow to speak. Yan, tayo mabilis makinig at mabagal magsalita. Proverbs 20 verse 5, counsel in the hearts of man is like a deep water, but a man of understanding will draw it out. So kapag daw marunong ka makinig, dapat talagang nandiyan ka para you can help a person. Diba ganun ang mga magagaling na counselor? Nakikinig lang, pinapalabas lang kung ano yung dapat lumabas sa kaisipan ng isang tao hanggang matumbok nila kung ano yung dapat talaga ayusin sa buhay ng isang tao. Pero kung ikaw ay pero hihingi na tayo sa'yo, tapos wala kami daw, kung hindi magpayo, talagang it will really help if you will not be a good listener. So, another thing that we need to do as a friend, accept people unconditionally, o tanggapin ng mga tao ng walang kondisyon. Diba? Dahil nga kung paano tayo tinanggap ni Lord mismo ng walang kondisyon, dapat dapat tayo ay ganun din sa mga taong ating gusto maging kaibigan. Kasi nga ito yung mga tao na you will accept them, you will love them in spite of themselves, diba? Kung paano si Lord minahal tayo kahit na ano tayo, ganun din dapat dating gawin. Katulad yan sinabi sa Romans 5:15 verse 7, accept one another just as Christ accepted you. O diba? Unconditionally. Tinanggap ka ni Lord kahit anong itsura ka pa, kahit maging sino ka man, tinanggap tayo ng Panginoon. Kaya ganun din ang dapat natin gawin sa bawat sakto niya na sinabi natin verse kanina, a friend loves at all times. In good times and bad times, kahit ano pa nagawa ng kaibigan mo, hindi lang sa mabait siya, kahit sa pinaka-worst na sitwasyon, ay dapat nandiyan ka para maging mabuting kaibigan para sa isang tao. At ang sumunod, panglima, help people feel significant. Tulungan mo mga tao na maramdaman na sila ay mahalaga. Napakahalaga niyan na talagang maramdaman na kasi di ba binabaliwala ka na sa tao, di ba? Sinasan niya yung dumating ka sa isang lugar tapos wala man lang nakapansin sa iyo, parang baliwala ka, di ba? Talagang you feel offended and all that. Pero para maramdaman ng tao na siya ay mahalaga, maramdaman niya, padama mo na siya ay mahalaga. His presence is special. Kaya nga pag may nawawala sa church, talagang dapat nararamdaman natin, hindi yung maat pa, malay ko't pakailan ko kung wala siya. Yan. So sabi ng Romans 12:10, honor one another above yourselves. Di ba? Problema sa panahon natin ngayon, di ba? Payabangan, di ba? Flex na lang ano-ano sa Facebook and all that, para kikwentuhan, wala kayo sa lolo ko, wala kayo sa nanay ko, etc. etc. Pero sabi ng Bible, ang talagang dapat ginagawa ay we honor one another above ourselves. Philippians 2:3, don't be selfish, don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Sino sa inyo nakapag-isip na ng ganyan na mas magaling pa ang kaibigan mo kaysa sa iyo? O lagi may isip, mas magaling pa ako dyan sa taong yan. Diba? If you will always feel that you are more special than others, then you will have a hard time to find friends
for life. Yan. Pang-anim, be sympathetic. Maging maawain. Yan talagang sabihin maramdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. Diba kapag malungkot ng isang tao, di maging malungkot ka para sa kanya. Kung masaya siya, maging masaya ka para sa kanya. Diba, baligtad, diba? Iba, pag nalungkot, masaya ka. Diba naman, pag masaya siya, naiinis ka, diba? Yan, so sabi ni Romans 12:15, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. So, we must get involved in the lives of other people. Maramdaman mo yung nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. And then you will be a good friend. At pang-pito, ito mahalaga. Stick with them in tough times. Yan. Manatili tayo sa kanila sa mahirap na panahon, lalo sa mga panahon na kailangan. Yan talaga, I hope people will really be sensitive in that. Na kapag ang mga tao may pinagdadaanan, you will be there for them, di ba? Yung kaya nga sarap pakinggan yung mga tao na tawag ka lang kung may pangailangan ka. Ayun yung mga tao talaga totoong kaibigan na they will be there for you even in tough times, di ba? Lalo nga sa mga katulad yan, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, mga may problema, may pinagdaanan. Sabi nga ni Rick Warren di ba, nobody has to suffer alone. So, if you want, kung gusto mong ikaw ay damayan ng mga tao, dapat marunong ka rin dumamay because alam natin, lahat ng ginagawa natin ay bumabalik din sa atin. Bumabalik din sa atin para tayo ay magawan ng kung ano yung ginagawa mo sa kanila. Sabi ng Proverbs 18:24, there are friends who pretend to be friends, but there is a friend who sticks closer than a brother. So may mga nagkukunwaring kaibigan lang, pero yung totoong kaibigan mananatili lalo sa hard times. Diba? In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Yung ganun kaibigan, that's what friends are for. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 4:9-10, ito ginagamit sa kasal, pero ito rin sa magkakaibigan. Two are better than one, because if one falls down, his friend can help him up. But pity a man who falls and has no one to help him up. Aray, ang hirap na nag-iisa. Yan, I know that, na talagang hirap na nag-iisa. Kaya mahalaga na na talagang you'll be there for each other. So napakahalaga na tayo maging ganitong kaibigan. So ano uli yung 7 bagay na ating pinag-usapan, how to be a good friend. So ano pa yung 7 bagay na dapat nating tandaan bilang para tayo magkaroon ng mabuting pakipagkaibigan, to build good relationships. Number 1 is be interested in other people. Yan, tayo maging interesado sa ibang tao. Pangalawa, don't be a chronic complainer. Pangatlo, be a good listener. Yan, tayo makinig sa mga tao. Pang-apat, accept people unconditionally. Pang-5, help people feel significant. Maramdaman mo nila na mahalaga sila, lalo para sa iyo. Pang-6, be sympathetic. Yan, talagang tayo ay ma-involved sa kanilang buhay. At pang-7 ay be there, especially in hard times. Yan, mahalaga yung mga bagay na yan. Pero, kapag ikaw may kaibigan na talagang gusto mong talagang magkaroon ng magandang relasyon, ang Pangulo ay dapat natin ginagawa. Lalo na sa mga kaibigan na hindi pa nadadala sa Panginoon. Ang Pangulo ay ito'y mahalaga, share Christ with them, o ibahagi si Kristo sa kanila. Na sana sa mga kaibigan natin ay compare kami ng best gift for them as a friend ay sila ay madala na sa Panginoon. Sila ay ma-share mo sa kanila na sila ay mahal ng Panginoon. Diba? Kung meron ka kaibigan na hindi mo pa na-sharean, dapat mag-sorry ka sa kanya na na talagang para sila ay madala mo sa Panginoon. Pwede mong gawin minsan na ang katulad ng ganito na alam mo, friend, alam mo, brother o sister, magtagal na tayo magkakilala, magkasama tayo, pero I need to ask for an apology. Humingi ako ng tawad sa iyo. O bakit? Kasi meron akong hindi nasabi sa iyo na dapat sana sinabi ko na sa iyo matagal na sa akin to, pero hindi ko nasabi.
pwede bang patawarin mo ako? O sige, patawarin kita. Ano ba yung dapat mo sabihin sa akin na hindi mo pa nasasabi sa akin? Yeah. At sabihin mo sa kanya ay alam mo na ako ay may relasyon kay Jesus at gusto kong ibahagi sa si Jesus kung paano kong kilala ko siya. Na mahal ka ng Panginoong Jesus kung paano niyang minahal ako. So ang tawag natin yan ay apology evangelism. So in that way, di ba, you can get across to your friend and share Jesus Christ, kasi kung ang mayroong pinakamalagang band sa mga kaibigan ay dapat sana ang ating relasyon sa Panginoon. Katulad niya ng binanggit dito sa Luke 8:39, go back home and tell everyone how much God has done for you. Then the man went all over town telling everything that Jesus had done for him. So, balikan natin ating mga kaibigan at sila ay ibahagi natin si Kristo sa kanila. At lalo sila magpapasalamat sa iyo dahil nga ikaw naging tunay na kaibigan para sa kanila. So, ito yung mga bagay na dapat natin gawin bilang isang tunay na kaibigan. At para nga, katulad na sinabi ko kanina, na paano ka makakatagpo ng ganito maging kaibigan, dapat ikaw muna ang gumawa para sila ay magkaroon ng relasyon sa iyo, para magkaroon ka ng good relationship with other people. Sabi ng Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin sa iyo. So ikaw muna magsimula. Hindi ka maghihintay na gawin nila yun sa iyo. You start to be interested in others, to not complain, to listen to people, to love them unconditionally, to let them feel significantly, to be there in tough times, to feel with them, and dahil nga ito ay magiging magandang paraan para tayo ay maging kaibigan. Kung paano si Kristo, sinabi niya sa John 15:15, I do not call you servants any longer, instead I call you friends. Kasi nga lahat nito ay nangyari sa kanila. Nawa tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa buhay at tunay na magsimula tayo even starting with our families and then around people surrounding us, so that we can have healthy relationships for the rest of our lives. God bless you, at nawa ay tayo ay patuloy na magkaroon ng maayos na mga relasyon sa bawat isa. Let's pray. Father God, salamat po sa pagkakataong to na kami ay patuloy na natututo at patuloy na nalalaman na mahalaga ang aming mga relasyon. Nawa, maging katulad kami ng mabuting kaibigan na sinasabi ng salita ng Diyos, at kung paano kami mismo ay makaka-benefit din sa mga taong mabubuting kaibigan na pinipili namin na nakaka-influensya sa amin positively. Kaya ikaw po ang aming best friend sa aming buhay. Nawa, ito ay dumaloy din sa aming mga relasyon sa bawat isa. For this we pray in the name of the Lord Jesus Christ, our best friend, and everyone say, Amen, Amen. So God bless you, and see you next session. Amen, amen. Praise God. Wow. Thank you for that wonderful sharing. Yan, Pastor John. Praise the Lord. So, I hope marami tayong natutunan sa umaga nito, sa lesson na yan, na maaaring review sa iba, pero still, it's still very much relevant dahil nga po our life is made up of relationships. Kaya kung meron tayong dapat i-master talaga na kakayahan ay yung the art of having good relationships. Dahil nga, di ba, pagising natin sa umaga, may mga kasama tayo sa bahay, relationship with God, relationship with yourself, and even most especially nga, relationship with others. Na hindi lang si Lord ang ating mahal, but love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, but also love your neighbor as yourself. So, hindi ibig sabihin na okay ka na kay God, okay ka na sa ibang tao. In fact, mas particular nga si God sa ating relasyon sa mga tao, kasi nga, you cannot say you love God if you don't love your brother and sister, di ba? Sabi nga ng 1 John 4, how can you say you love God when you that you don't see, when you cannot love the people around you that you see? So ang ebidensya na mahal mo ang Diyos ay mahal mo ang kapwa mo sa paligid mo.
So kaya nga basically sa tayong mga Christians, lalo na tayo po yung dapat na number one na talaga nagpapakita ng pagmamahal sa paligid natin. Na people will know that we are Christians by that if we have love for one another. Especially among believers, nakakalungkot kapag nahuuka ang aking sarili. Nakakalungkot kapag tayong mga believers mismo nag-away-away. Kaya nga ito nga po yung very toxic minsan sa social media. Nag-aaway-away minsan ay mga kapwa Kristiyano natitirahan. Kaya nga tama yung sinabi ng isang pastor kapag ang pinopost mo sa Facebook ay para ipakita mo na mas magaling ka kaysa sa iba, para mas mabait ka kaysa sa iba, para mas okay ka kaysa sa iba, mukhang may problema ka talaga. Na we are not to weaponize the word of God to tear each other down, di ba? Parang ganoon. Sana po kung tayo po ay talagang very nagmamahal sa isa bawat isa ay talagang we will be more empowering. Tapos kung meron mang correction na dapat gawin, we will do it in a Christian way, di ba? Sabi ng Bible, correct people privately. The first step, ang last step lang ay kapag talagang ayaw tumanggap ng taong ito ng pagkakamali. Pero kaya nga ang ibig sabihin mahalaga talaga sa Diyos ang relasyon. Kaya nga tayo ay kung meron tayong isasalang-alang ng madalas lagi ay sa ating mga desisyon, sa ating mga actuations, ibang relasyon natin sa bawat isa. Kaya nawa tayo po ay patuloy na matuto at lumago sa area na yan. Dahil we will live with that forever actually. Hindi lang dito sa lupa. Kaya nga sinasabi nga natin kung ikaw meron kagalit, kung meron ko ay katampuhan, whatever, tapos born again siya, lalo na kailangan maging maayos ang relasyon mo sa kanya. For all we know, baka magkapit-bahay kayo sa buhay na walang hanggan. Paano yun? Actually, for that matter, baka isa pa yun sa maging dahilan para ikaw ay hindi makapasok. I mean, para ikaw ay tunay na magka-problema pa sa pagpasok sa langit. Dahil people will know that you are Christians. Ang ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos, ang ebidensya daw na ikaw ay disipulo ng Panginoon, kung ikaw ay nagmamahal sa bawat isa. Amen? If you have love of one another. Isa nga rin sa naging truth na tinanggap ko dun last Sunday na people will know by our fruits. Kung ikaw ay santol, di ka mamumungan ng bayabas. Kung ikaw ay bayabas, di ka mamumungan ng santol. Ibig sabihin, kung Christians ka, ang ibungan mo ay Christian values, Christian fruits, Christian love, di ba? Hindi pwedeng Christian ka tapos you hate people and you don't love people. So hindi pwede talaga. It cannot be bar one from two. Kaya nawa sa lesson na yun ay natuto tayo. Lumalim tayo lalo na sa ating mga relasyon mula sa ating mga pamilya, asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, at lalo na sa body of Christ, sa family of God. Nasabi ng Bible dapat doon magsimula talaga ang pagmamahal para sa bawat isa. So can we pray for one another? Let's pray that may the Lord be with us at talagang mahalin natin ang tao hanggat maaari, kapain natin ang ating puso kung merong tayong mga tao na parang merong ang problema, even especially among Christians and our loved ones, talagang magsimula tayo magpaayos ng ating mga puso sa Panginoon. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa reminder ng pagpapakahalaga ng aming relational health na dapat po namin ayusin, O God. Dinadalain ko nga po, Panginoon, ng bawat isa na nakarinig ng mensahe ito ay patuloy na ma-remind that we need to have a good healthy relationships among one another, especially with our loved ones and also with the body of Christ. Lord, nawa ay talagang kakitaan kami ng pagmamahal at pagpapatawad. At kung meron mga hindi maayos na relasyon, Lord, kung paano nga alam po namin na meron kang biyaya upang kami ay tulungan maayos to, tulungan upang kami po ay lalo pang maging mabuting halimbawa especially among unbelievers o sa outsiders. Makita nila na that we are indeed your disciples if we have love for one another, O God. Kaya salamat sa iyo. Pagpalaban po bawat na nakasama namin sa umagang ito at makakapakinig pa nito sa pangalan ni Jesus. And also yung mga may birthday, Lord, I pray that you just bless each one of them today at mga nag-anniversary na kanilang mga kasal.
at ano pa man dahilan para sila mag-celebrate. Lord, may you be with them and let us be reminded all over again na talagang we must love people, especially while we can. Dahil time will come that we may not be able to do that, Lord. And also, as there's a prophecy, Lord, that the love of many will grow cold in the last days. Nawa hindi kami maging dahilan ng fulfillment nito, kundi kami po ay patuloy na tumupad sa iyong admonition that we will love one another, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy mong pagpalain po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. O bago tayo pumalis, congratulations nga para sa ating mga newly mothers, di ba? Una, I don't know kung nabati natin si, matagal na ng anak to, no April 8. Yan, si Clarice Ramos, Sabino Ramos, na may bagong baby, si Michelle Clark. And also nga, ang bagong baby ni Steve Canlas at ni Aisel Canlas. Yan, hindi ko alam ba pangalan. Congratulations sa inyong bagong blessing. Nawa sila lumaki ng maayos. Ng loving family that kanila-kanilakyan. So God bless the parents and also the children na pinanganak lalo sa panahon ito. May God be with you all. So God bless. Shalom, shalom. By the grace of God, makita-kita tayo tomorrow, 7 a.m. Dito po din po sa Every Gising is a Blessing. God bless! Okay. Amen ka po mga leaders, join pa rin po tayo online. ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba o mamaya na? Mamamalengke na? Ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day
Tuesday.